po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan natin sa Psalms 34, 17 to 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. The righteous cry out. I-post natin. The righteous cry out. And the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to those brokenhearted and saves those who crush in spirit. Yumuko po tayo at sumandaling manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy ka po naming sinasamba aming amang makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na ang presensya mo po ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Nangako ko po, Panginoong Jesus, na 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka po sa kalagitnaan nila, Panginoon. And we recognize, we acknowledge, we welcome your presence upon our midst, Lord Jesus. Oh, Holy Spirit, continue to touch our hearts, our minds, Lord God. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang iyong mga salita ay maging malinaw sa aming isipan, Panginoon. At abutin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, maging sa virtual, Lord, maging, Panginoon, mga makapapakinig, Panginoon, ng recorded video na ito, Panginoon. Ikaw po ang kumilos sa buhay po nila, Panginoon. Salamat po, O God. Panginoon, dalangin po namin na patuloy ka pong maitaas at ang iyong mga salita ay tumimo sa aming puso, O Diyos, at magbago sa aming mga buhay. Salamat po. Ikaw po ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po. Okay po ba sa ating virtual? Malakas po ba yung ating mic? Mic test. 1, 2, 1, 2. Okay. Batiin po natin ang bawat isa, mga kapatid. Just greet one another. If you want to stand up and greet one another, please do so. Praise the Lord. Sige po, purihin ang Panginoon. Binabati po natin ang ating mga kapatid din. Kapatid natin sa labas, nasa labas ng video na ito. Sa ating andiyan po ba mga kapatid natin? Binabati po natin kayo sa virtual. Amen. Okay, ready na po ba kayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God, purihin ang Panginoon. So ang ating pong series na ginagawa ay base po sa isang animation movie which is Inside Out. Last week po ang ating pong pinag-aralan is about anger. Sabihin mo sa katabi mo, galit ka pa ba? Galit pa ba, kapatid? So last week is how are we going to deal with our anger? Paano natin makokontrolin, i-manage, anger management no? Yung ating mga galit sa ating mga puso. Ngayon po, ang ating pong pag-aaralan is about sadness. Okay? Sadness. Ang theme po natin is how to deal with sadness. Let me just share a short introduction. In the Pacific Northwest, yung Pacific Northwest, yung mga northern part of America, kasama na yung Canada. In the Pacific Northwest, where it is overcast most days, lots of people suffer from light deprivation, which results in mood swing and depression. Kasi may mga panahon, katulad ngayon, mas maiksi yung araw. No? So sa Pacific Northwest, ganun po yung pagkakataon madalas. Mas maiksi yung araw, mas mahaba yung gabi. Nagkakaroon daw po yung mga tao na doon ng mood swing and depression. There's even a scientific name for this problem. Ang tawag po ay seasonal affective disorder or SAD, S-A-D. Seasonal affective disorder. Ang tawag din po dito nung iba, in a layman's term, mas hindi siya mas matindi, winter blues ang tawag nila. Seasonal affective disorder or SAD. People suffering from SAD have to set up a special light panel in their homes and get heavy dose of illumination in order to be happy camper. Ang nangyayari, mga kapatid, para
maibsan yung kanilang depression, ang ginagawa, ito scientific, inirekomenda ng doktor, may ilaw sila, pinapailawan nila yung buong bahay. We need light. We can't survive without it. We can't survive without the Son of God either. Our shadowy hearts, tinted by selfishness and confusion, need His light. Amen? Minsan, nakakaranas tayo ng kalungkutan. Kaya mas kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. So ngayon po, pag-aaralan po natin, how are we going to deal with our sadness? Okay, na ang una po nating pag-aaralan ay definition. Unawain po natin kung ano ba yung sadness para alam po natin paano i-deal. Number 1, definition of sadness. We use different words to talk about sadness. Ano yung mga words na yun? Agony, anguish, broken heart, then sorrow, dejection, dismay, homesick, distress, unhappiness, and more. Nararanasan po ba natin ng sadness? Sino nakakaranas ng sadness? Ayun. Ibig sabihin ay natural tayong tao. Sadness is a natural emotion. Katulad ng anger, it's a natural emotion. Sadness is a natural emotion. A number of life events can leave people feeling sad or unhappy. May mga pagkakataon, circumstansya sa buhay natin na nangyayari, hindi natin inaasahan at nakararanas tayo ng kalungkutan. Maaring namatayan tayo, nawalan ng trabaho, maraming mga bagay na nakakaapekto. The loss of or absence of a loved one, divorce, loss of job or income, financial trouble or issue at home can all affect our mood in a negative way. Failing an exam, not getting a job, or experiencing other disappointing events can also trigger sadness. Kailan yung huli kayong nalungkot? Anong reason? Bakit tayo nalungkot? Maraming factor. Bakit tayo nalulungkot? So pag-aaralan po natin. There are many Bible characters who experience sadness and even grief, even depression due to several reasons. For example, si David, mga kapatid, kung naaalala ninyo, after niya magkasala kay Bathsheba, anong nangyari? Pinarusahan siya ng Panginoon, as a consequence ng pagsuway niya sa Panginoon, ay kinuha ng Panginoon yung kanyang anak. Di ba? Anong nangyari? Sabi ng sitwasyon ng nangyari sa kanya, nag-fasting siya, at talaga namang nag-grieve si King David. Yun yung mga pagkakataon. King David grieves when he lost his child. Elijah, the prophet, fell into despair and asked God to take his life. Pati si Elijah. Di ba? Ang galing nga nung sitwasyon. Pagkatapos niya makipag-battle sa mga false prophet ni Baal, anong nangyari? Tagtagumpay siya Mas totoo yung kanyang Diyos kasi yung tinawag nila ang Diyos, hindi sumusunod. Yung tinawag nila yung mga Diyos-Diyosan nila, hindi sumasagot. Pero si Elijah, tinawag niya ang Panginoon at nagpadala ng apoy. Nagtagumpay siya ron pero pagkatapos nun, hinabol siya, di ba? Hinabol siya ni prophetess, anong pangalan nito? Pagkatapos nun, Jezebel, pinahabol siya ni Jezebel. Ano nung nangyari? Na-depress siya. At gusto niya nang kunin ang kitilin ng kanyang sarili, gusto niya nang mamatay. Ganon yung katindi yung kanyang sadness na naranasan, despair na naranasan. Even Job, after losing almost everything. Matindi yung nangyari kay Job. Ewan ko kung may nangyari ng ganun pa, katulad kay Job. Nawalan siya ng mga ari-arian, ng mga servant, ng mga anak, lahat halos ay nawala sa kanya, maging ang kanyang health ay nawala sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng despair. Job, after losing almost everything in Job 30:16-20, talagang kinurse pa niya yung kanyang pagkapanganak, si Job. Sabi niya, bakit pa ako pinanganak? So, nakakaranas pati ang mga biblical character ng despair, ng grief, at saka sadness. Even the incarnated Jesus felt sad. Sabi ng John 11:35, sinong memory verse ng John 11:35? Anong sabi ron? The shortest verse in the Bible. John 11:35, Jesus wept.
Ayan, number 1 yan sa mga pag pinamemory verse yung mga bata eh. Anong memory verse mo? Oh, John 11:35, Jesus wept. Pinaka-maiksi na verse sa Bible, pero very impactful. No? Jesus wept. Tumangis ang Panginoon. Dahil namatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus, tumangis ang Panginoon, umiyak siya. Even the incarnated Jesus felt sad. Jesus felt sad when he saw the wickedness of the city of Jerusalem. Nakita niya yung kasamaan ng city of Jerusalem. Yung mga tao ron ay ganun ng katindi ang kasalanan. Talagang nahapis ang Panginoon. Umiyak ang Panginoon. Sa Luke 19:41, mababasa natin, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Tumangis ang Panginoon. So nakikita natin, it's a natural feeling. So pwede tayo maging sad. No? Kaya nga, sadness is not the absence of joy. Tandaan natin yon. Kasi ang joy, pwede ka pa rin may joy sa puso mo, but because of circumstances that you are experiencing right now, nalulungkot ka. Katulad din ng Panginoon. May joy sa Kanya, ang Panginoong Jesus, but because of circumstances na nangyayari, ay nalungkot siya. God's sadness is different from human sadness. Tandaan po natin, magkaiba yung sadness natin, magkaiba rin naman ang sadness ng Diyos. God does not feel sad because of loneliness, for He never lonely. Di ba? Tayo, nalulungkot tayo pagka mag-isa tayo. Ano ba? Pagka malapit, ayan, mag-December na eh. Ano? Pag magpapasko na, yung mga yung malayo sa pamilya, yung mga OFW, natural. Pag tutugtog yung Pasko na naman. Tapos nasa bus ka. Mag-isa ka lang. Tapos tutugtog yung yung mga kantang pamasko na yon. Naiiyak eh. Bakit? Nalulungkot, merong homesick, we feel lonely. Pero ang Diyos, hindi. Magkaiba ang sadness ng Panginoon at sadness ng tao. He never felt lonely. No, hindi siya nasasad dahil sa ganitong mga bagay. No? God does not feel sad because he's of loneliness, for He never lonely. Laging kumpleto ang Diyos kasi nga may Trinity, kaya nga may Trinity. They eternally love perfectly each other. Hindi never lonely. He does not feel sad because of failure, for He never fails. Hindi nagkakamali ang Diyos. Tayo, pagka nagkamali, ako, 50 lang yung aking grade sa exam. Nalulungkot tayo. We fail. Kaya tayo ay nasasad. Pero ang Diyos hindi nagfe-fail eh. Kaya hindi siya nalulungkot sa bagay na yon. He does not feel sad because of sickness. Hindi nagkakasakit ng Diyos eh. God is spirit. No, there is no bad day for God. Tayo may bad day eh. Yung tinatawag na bad hair day. Ano? O, kamusta ang umaga mo? Masama eh. You feel upset, di ba? Mga kapatid, nalulungkot tayo because of bad day na tinatawag natin, no? Pero ang Diyos walang bad day sa Kanya, kaya hindi siya nalulungkot sa ganung mga bagay. Saan nalulungkot ang Diyos? His sadness, or God's sadness, is always related to His divine attributes. Kapag nalungkot ang Diyos, connected lagi yon sa Kanyang divine attributes, which is holiness. Bakit siya nalungkot? Kasi dahil sa kasamaan ng tao. No? Kaya siya nalulungkot. Holiness, righteousness, and love. We should never think that God is emotionless being, but we must be careful not to liken His emotions to ours. Tandaan natin ang Diyos, meron siyang emotion, pero wag natin itutulad palagi dun sa ating mga emotion. No? Magkaiba yon. He is not emotionless being. May emotion ang Diyos eh. No? Una, yung pag-ibig ng Diyos, bakit siya nalulungkot? God mourned the misery of Israel brought upon them by disobedience. Dahil nagdi-disobey itong mga Israelita, nalungkot ang Diyos. Sa Judge 10:16, hindi na natin ipopost. So makikita natin doon, yung dahil sa pag-ibig ng Diyos, because of their disobedience, nalungkot ang Panginoon. He feels sad when he saw the wickedness of men. Ito, Genesis 6:5-6, basahin natin. Anong sabi dyan? Excuse me. Sabi ng mga agnostic, sabi nila, ayan, ang Diyos ay nagpapalit ng isipan or nagre-repent. Dahil nagkamali siya, hindi po yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. No?
Sabi dito kasi, then Yahweh saw that the evil of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil. Ganun katindi yung kasamaan ng mga tao. Kaya ang Panginoon, ano nangyari sa kanya? Ang sabi diyan, ang ginamit kasi diyan ay regretted, o nagpalit ng isipan ang Panginoon. Sabi diyan, this does not mean regret because of mistake of God. Because God is perfect. Hindi nagbago ng isipan ng Panginoon dahil perfect ang Panginoon. Pagka ginawa niya, perfect yon. So bakit ang sabi diyan regret? No? Anong ibig sabihin ng mga kapatid? No? God is perfect. The Bible rarely speaks of God experiencing regret. The Hebrew word used here is yinahem, from the root word nakam. The word is exclusively about emotion. Anong ibig sabihin mga kapatid? Yung emosyon ng Panginoon. Nalungkot siya. Hindi ibig sabihin na nag-regret lang siya. Nalungkot siya. The word is exclusively about emotions. A feeling of pain, sadness, or unhappiness. Nalungkot siya. Matindi kasi yung kasamaan ng tao nung panahon na yon at nalungkot siya. No, the Bible, if God is all-knowing, why He still feels sad when they disobey Him? Di ba? Alam naman ng Diyos eh. Alam naman ng Diyos na magdi-disobey ka, di ba? Kasi alam niya na ang from beginning and until the end, alam ng Diyos eh. So bakit nalulungkot ang Diyos? Di ba? Tanong rin nyo rin ba yung mga kapatid? Naisip nyo rin bang tanong yon? Kasi alam naman ng Diyos ang lahat ng mangyayari. Alam ng Diyos, for example, itong si Judas maghuhudas. Di ba? Alam ng Diyos lahat yan eh. Pero bakit nakakaramdam siya ng pain, nakakaramdam siya ng sorrow? No? He is all-knowing God. But He is all-knowing God. No? God knows what will happen. He is all-knowing God. But He is also an experiential God. Ibig sabihin, yung alam niya, inalaw niya ang kanyang sarili because He is a sovereign God to undergo that experience. He is eternal God. Tandaan nyo, God is eternal. He lives outside time. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Naintindihan nyo? Outside time siya eh. Hindi siya bound ng time. Pero because of His love, He enters into our earth, mga kapatid, our time. He enters time. Dalawang dimension eh. Isang eternal dimension and isang bound by time. Para maranasan niya dahil God is all-knowing. Yes, God is all-knowing God. And yet because of His love, pumasok siya sa ating time para maranasan yung mga bagay na yun. Pero He is still all-knowing God, mga kapatid. Yun ang reason. He allows Himself patiently experience what He already know. Alam na niya eh, pero He patiently experience. Alam naman niya magkakasala ka eh. Diba? Alam niya yun eh. Pero God is because God is all-knowing God. Pero God is also experiential God. He allows Himself patiently experience what He already know. An eternal God enters into time to relate to His creation para magkaroon ng relationship sa ating lahat. Ganun katindi. Ephesians 4:30 sabi dito, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Sabi, nagigrieve ang Holy Spirit. Nalulungkot, nahahapis kapag tayo ay nagkakasala. Di ba, we are temple of the Holy Spirit. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Ang banal na Espiritu ay sumasa atin, nananahan sa bawat isa sa atin. So, kapag tayo ay nagkakasala, nalulungkot, nahahapis, nagigrieve ang banal na Espiritu na nasa atin. But He is also all-knowing God. But remember, He is also experiential God. Nararanasan niya yung alam na niya, pinararanas niya yung sa sarili niya. Okay? So, difference of sadness and depression. Now, what is the difference of sadness and depression? Magkaiba yun mga kapatid. Sadness is depression are different. Sadness and depression are different. Sadness is loss of something we value in our lives, but depression is loss of purpose or hopelessness. Magkaiba. Yung sadness, bakit ka malungkot?
nawala po kasi yung mahal ko sa buhay, pumanaw na po, nalulungkot ka. Loss of something that has great value in your life. But depression is loss of hope. Magkaiba yun. Pag nawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo, ayoko na pong mabuhay. Di ba? Ayoko na po, gusto ko na pong sumama. Ayun, nagiging depressed ka na. Nalulungkot ka lang dahil nawala yung mahal mo sa buhay. Pero yung sasama ka na, isama nyo na po ako sa hukay. O, di ba? Nagiging depression ng kapatid, di ba? So that is the difference of sadness and depression. Loss of purpose or hopelessness. When sadness lingers, it can turn to depression. Yun ang danger. No? Sadness is natural feeling. Pag nawalan tayo ng bagay na mahalaga sa atin, nalulungkot tayo. Pag may nangyaring unexpected sa atin, failure and everything, nalulungkot tayo. Pero kapag nawalan tayo ng pag-asa, that's different mga kapatid. Ibang bagay yon. No? Pag nanatilin, when it lingers, yung sadness na yon. Pag tumagal ng tumagal, yung kalungkutan na yon. No? 1 buwan, 2 buwan. Nako, no? 20 years from now, malungkot ka pa rin dahil sa bagay na yon. Abay, depression na yon. When sadness lingers, it becomes depression. So, cause of depression. Bakit ba nadidepress? Bakit ba tayo nadidepress? Number 1, ourselves. Bakit tayo nadidepress? Dahil din sa ating mga sarili. Our own sin, unbelief, following our own will rather than God's will. Bakit tayo nadidepress minsan? Dahil din sa ating mga sarili. No? Sabi nga, hindi komunismo, hindi terorismo, kundi ako mismo ang problema. Ako mismo ang problema. No? Kasi bakit sinisisi natin lahat sa bagay sa mga paligid na gobyerno. Minsan tayo mismo ang may problema, mga kapatid. Kaya nadidepress tayo. Because of what? Our own sin, unbelief, following our own will rather than God's will. Sunod ka ng sunod sa nais mo sa buhay. Hindi mo sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Tapos, nandun ka sa sitwasyon na talagang matindi, problemado ka. Bakit? Bakit nagkaganon? Sinong dapat sisihin? Ako mismo. Diba? Tapikin natin yung ating mga sarili. Tayo mismo eh. Bakit ka nadidepress? Bakit po nangyari sa akin to? Itong mga bagay na ito, Panginoon, bakit mo inalaw? Una, in the first place, kasalanan mo eh. Diba? Pumasok ka sa bagay na hindi naman kalooban ng Panginoon. So unang-una, cause of depression is ourselves. Pangalawa, other people. Whether we like it or not, nagiging cause ang ibang tao eh. Other people can cause our depression. Consistent words of discouragement from people who supposed to love us. Diba? Consistent dose of discouragement. Negative words from people who supposed to trust us, to love us. Talagang nakaka-depress. Kaya nga, cause of depression, other people din eh. Diba? Araw-araw na lang, ganun yung sinasabi sa atin. Abay, madidepress ka nga naman. No? Verbal, physical abuse can contribute to feeling of depression. So, ang source ng depression, una, sarili natin. Pangalawa, ibang tao. Nagiging cause of our depression. No? Pangatlo, our body. Although depression is not physical, our physical health can contribute to our feeling depressed. Lack of sleep, poor diet, and fatigue can chip in to our feeling of depression. Minsan, feeling mo depressed ka. Bakit? Pagod na pagod ka eh. Wala kang pahinga eh. Yung katawan mo, kinakatok ka na. Di ba? Magpahinga ka. Ayan mga kapatid. So our body also. Lastly, and usually, our enemy, which is Satan. Satan arguably can be cause of depression, especially for unbelievers. He can afflict the body and heap accusations on the sensitive conscience. Ang kaaway din eh. No, nagiging cause ng depression. Lagi tayong pinapaalala sa atin kung sino tayo rather than kung sino talaga tayo ngayon. Our true identity. Ikaw, ganyan ka naman eh, ganito ka naman eh. 'Di ba? It can contribute to our depression, ang kaaway mga kapatid. So those are usual cause of depression. So, ang tanong mga kapatid, what makes you sad? Ano yung mga bagay? Kasi kailangan nating malaman bago tayo pumasok doon sa paano natin i-deal
yung ating sadness? Ano yung mga bagay na nakapagpapalungkot sa akin? No? Ano yung mga bagay na yon? Number 2, function of sadness. Ano ba yung trabaho ng sadness? Kasi nga natural emotion ang sadness eh. So ano yung function nito sa ating humanity? Number 1, sadness helps us to become more godly. Okay naman pala eh. Mayroon naman palang parte ang sadness sa buhay ng isang tao. Bakit? Sadness help us to become more godly. Bakit? The sadness and grief of repentance is necessary prerequisite to joy of restoration. Ibig sabihin, kung nagkasala ka sa Panginoon, talagang kailangan, necessary, prerequisite, yung talagang mag-grieve ka. Kasi kapag walang grief sa puso mo, sa ginawa mo, mga kapatid, hindi na biyak ang puso mo, na broken yung puso mo sa mga pinagagawa mo laban sa Diyos, ay hindi tunay na repentance. Diba? Pagka nagkasala ka, matindi sa Panginoon, Lord, sorry ha. Parang wala lang. Mga kapatid, andiyan pa ba kayo? Eh kapatid, ang tindi ng ginawa mo, tapos, sorry na Lord, tao lang. You know what? Sasabihin mo sa Panginoon, parang wala lang. Hindi tunay na repentance, hindi ka talaga tunay nagsisisi sa iyong kasalanan. Sabi ng mga kapatid, di ba? The grief of repentance is necessary prerequisite to the joy of restoration. Para magkaroon ng tunay na restoration, dapat nandun, basag na basag yung puso natin, katulad ni King David. Oo, sinasabi nung iba, mayroong nagkakasala ng mga pastor, no? Na nalaglag sa pagkakasala. Pero pag tinignan mo si David, iba yung kanyang na-restore siya. Bakit siya na-restore? Kasi basag na basag yung puso niya sa Panginoon. Contrite spirit, sabi doon mga kapatid. Broken heart and contrite spirit, sabi ni King David. So, sabi ng 2 Corinthians 7:10, for godly what? Godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret. Whereas worldly grief produces death. Tunay na pagsisisi, no? Nahahapis tayo sa ating mga kasalanan. Number 2, function of sadness is what? Sadness help us to move on. Everybody say move on. Nakakatulong pala yung kalungkutan para maka-move on tayo. Bakit? Sometimes tears are like water that helps us wash away the pain. Oh, i-quote nyo na yun. Ano? Original yan. Joke lang. Sometimes tears are like water that helps us wash away the pain. Totoo yun mga kapatid eh. Minsan, pag umiyak ka, mas naiibsan yung pain eh. So it helps us move on. Makamove on tayo. Yung sadness, ito ay proseso na kasama sa buhay natin, na buhay na tao, para tayo ay maka-move on. 5:4 ng Matthew, sabi dyan, blessed are those who mourn. Ano sabi? For they will be comforted. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Okay, umiiyak ka ngayon, nahahapis ka ngayon, nalulungkot ka ngayon, no? Okay, pero i-comfort ka ng Panginoon and the Holy Spirit. What if the blessing, sabi nung kanta, no? What if the blessing comes through raindrops? What if the healing comes through tears? Di ba? Minsan yung healing eh. Nagkakaroon tayo ng healing kapag tayo ay dumaan doon sa proseso ng kalungkutan rather than we keep on rejecting that feeling. Di ba? Nire-reject natin, hindi, ayoko maging malungkot. Pero kailangan mong daanan yung kalungkutan na yun para maghilom ka eh. Di ba? Kaya nga may function ng sadness eh. No? Pangatlo, sadness helps us to cling to God. Kumapit palalo sa Panginoon. Sabi ng Psalm 34:17-18, when the righteous cry for help, no? Kasi dumadaan ka sa matinding kalungkutan ng buhay mo. The Lord hears and delivers them out of their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Kung brokenhearted ka, nalulungkot ka, mas lalo pa palang nilalapitan ka ng Panginoon. Diba? Bakit? Kumakapit tayo sa Diyos eh. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya eh. Eh pag malakas ka, okay lahat sa'yo. Minsan parang hindi ka nagpe-pray eh. Diba? Kaya nga mas lalo pa tayong napapalapit sa Panginoon eh. Psalm 42, sabi dyan, 42:11, why are you cast down, O my soul?
And why are you in turmoil within me? Anong sabi niya? Hope in the Lord o hope in God. For I shall again praise Him. Again praise Him. My salvation and my God. Sabi niya, bakit ka nalulungkot aking puso? Bakit ka nahahapis? Bakit nangyayari? Sabi niya, umasa ka sa Panginoon. Di ba? Yung kalungkutan natin dapat nagda-divert sa atin patungo sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen. Kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok na tayo ay nalulungkot. Hope in God, for shall again praise Him, my salvation and my God. Sadness help us to cling to God. Another thing is sadness help us to empathize. No? Para maranasan, ma-feel mo yung nararanasan ng iba, kailangan mong dumaan ng sarili mong sadness. Kailangan mong maranasan din yung mga bagay na yon. Having experienced pain and sadness, we can truly empathize with other people who are experiencing pain and suffering and ministers to them effectively. Diba? Minsan mas effective dahil naranasan natin yun eh. Diba? Merong nawalan ng mahal sa buhay. We can empathize truly. No? Oh, naranasan ko yan eh. Kaya talaga namang makapagsasabi tayo sa kanila, no, makatutulong tayo sa kanila. Sadness help us to empathize. Romans 12:15, anong sabi diyan? Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Diba? That's empathy, mga kapatid. Dadamahin mo yung nararamdaman ng iba. Sila ay nasasaktan. Diba? Yung ng kasabihan, sabi nga, diba? You put yourself in someone else's shoes. Yung sapatos ng iba isusuot mo. Lalagay ka sa kanilang kalalagayan. Nakikinig po ba tayo, mga kapatid? That's empathy. Mas magiging effective ka mag-empathize sa iba kasi naramdaman mo rin, naranasan mo rin yun eh. Naranasan mo mawalan ng trabaho, makakatulong ka mag-encourage sa iba. Di ba, mga kapatid? So, it helps us to empathize. Pero pag hindi natin naranasan, parang okay lang. Eh. Ang hina-hina mo naman, di ba? Para yan lang. Di ba? Kasi hindi natin naranasan eh. Mas magiging effective tayo, mga kapatid. Lastly, sadness helps us to focus on what really matters. Yung kalungkutan, makakatulong sa atin yun para makapag-focus sa ano yung talagang kailangan. Experiencing pain and suffering, rejection and frustration reminds us that this world is not our home. Diba? Yung kalungkutan dahil bakit? Nabo-broken hearted tayo, nagfe-fail tayo, hindi nangyayari yung naisin natin, yung mga pinalano natin, it helps us to focus on what really matters. Eh, hindi naman pala ako taga rito eh. Kaya nalulungkot ka, napoprostrate ka, nakakaranas ka ng pain, eh bakit, mga kapatid? Eh kasi nga, hindi ka taga rito. Meron ka pang uuwian. So it helps us to focus on what really matters. Sabi ng Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Lahat ng bagay na yan eh. O nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay. Eh talagang mawawala, walang permanente, mga kapatid eh. Di ba? So kapag umiiyak tayo, nalulungkot tayo, tandaan natin, alalahanin natin, hindi ako taga rito. Meron pang nag-aantay sa aking kabilang buhay. Kaya nga, yung kanta ng Switchfoot, Beautiful Letdown. Di ba? Ng contemporary band. Sabi niyo, Beautiful Letdown. Because why? Sadness is a reminder that we are not home yet. Sadness, failure, broken-hearted, mga kapatid. Lahat ng bagay na yan ay reminder sa atin na mayroon pa tayong uuwian. Lastly, pangatlong point natin, mga kapatid, how are we going to deal with sadness? Paano nga natin i-manage yung ating sadness? Sadness must be dealt in a healthy way. Number one, sadness should be expressed. Dapat nating i-express yung sadness natin. When people ask, how are you? We often say what? I'm fine, thank you. Di ba?
Kahit na may pinagdadaanan ka, basag na basag yung puso mo. Oh, Brad, kamusta? Okay lang. Di ba? Para sa ilong na lumala, okay lang ako. No? Basag na basag yung sa loob, mga kapatid. Ang sadness, it should be expressed. Huwag nating sinisikil, no? Siyempre, kapag nasa nasa worship, hindi mo pwedeng mag-iyakan tayo lahat dito. Hindi tayo magkakaintindihan. May time na may time for that, pero it should be expressed. Diba? We always say I'm fine. Pero hindi naman talaga. Even we are really not fine, no? Lagi natin sinasabi, I'm okay. Okay lang ako. Do not suppress sadness. It is unhealthy if we are really sad and we just put on the happy face. No? Unhealthy yun. Yung talagang may kalungkutan sa ating puso pero okay lang. Okay lang ako. Diba? Pero basag na basag. Hindi daw healthy yon. Yung sinusuppress natin yung ating kalungkutan. We put the happy face for the sake of showing people that we are fine. Gusto mong ipakita na okay lang lahat, no? Kaya ang Christianity is often stereotyped as always happy. Pag sinabing Kristiyano, gusto niyo maging masaya o mag-Kristiyano kayo. Yung pala ang buhay Kristiyano ay hindi naman ganun. Di ba? Di ba may kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero pagkabasa ko, sabi nung isa, bakit pag naging Kristiyano ako, mas lalo pang problema dumating sa buhay ko. Kasi hindi naman talaga masayang tunay. May joy sa puso natin, totoo yun. Pero may mga dadanas pa rin tayo ng mga kalungkutan. Part of life, ang kalungkutan. So, kung meron tayong sadness, it's normal mga kapatid. Christian is often stereotyped as are always happy. But that is not always the case. Hindi naman laging ganun eh. Masaya ba lagi ang buhay Kristiyano? Hindi naman eh. May pinagdadaanan. Sino may problema? Di ba? Kapatid. Buti na lang yung iba, wala, no? Nakakaingit, ha? Nakakaingit, walang problema. May pinagdadaanan talaga tayo, mga kapatid, eh. Part of our life yan, even Christian life. May problema. No? So, hindi maganda. It's not healthy na for the sake lamang, no, ay isusurpress natin, for the sake of showing people that we are okay, ay isusurpress natin yung ating nararamdaman, no, yung ating kalungkutan. Ang pinaka-healthy dyan, mga kapatid, express your sadness to God. Yun yung number one. Yes, you can express your sadness sa mga tao sa paligid mo, sa mga malapit sa'yo. Yes, you can express. Pero most especially, you should express your sadness to God. Kaya nga mayroong lamentation eh. Basahin nyo ang lamentation. Puro grief. Puro sadness. Expression of sadness towards God. Nilalabas nila yung kanilang nararamdaman sa Panginoon. The book of Lamentation is devoted to the expression of grief. And the prophet is general speak of judgment because Israel had grieved a holy God. Pag binasa nyo ang Lamentation. Kaya nga lament eh. Lament. There's a time for lamentation. Lamenting. How to deal with sadness? Una, sadness should be expressed. Huwag nating sinisikil kasi lalong nagkakaroon tayo ng depression pag sinisikil natin. It's unhealthy. Number two, remember that you are not alone. How to deal with sadness? You should not suppress sadness. It must be expressed. Remember that you are not alone. When feeling sad, some people distant themselves from others. Pag nalulungkot, pag may pinagdadaanan, yung ibang tao, ang ginagawa, humihiwalay, no? For long period of time, but that's not healthy. This practice could help for some period of time, but when people prolong it become unhealthy. Kasi pag nalulungkot ako, may pinagdadaanan ako, kunwari, yung iba, ang ginagawa, lumalayo sa mga tao. Ayoko makakita ng mga tao. Di ba? Nalulungkot sila. Ang problema, bakit may tunog? Ayun, kalungkutan. Ayun, sakto. Kapag nakakaranas tayo ng kalungkutan, we distant ourselves from others. Ang problema, mga kapatid, hindi yun healthy. Okay yun, for some period of time, gusto ko mapag-isa. No? Gusto mong pumunta ng beach, mag-isa doon, nakatunga ka sa alon.
for short period of time, that's okay. That's fine. Pero it's not healthy for long period of time. God command us to encourage one another. Kailangan natin ng bawat isa eh. Kung may pinagdadaanan ka, we need each other. We need to encourage each. Sabi ng 1 Thessalonians, sabi diyan, 5:14, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened. Ano? Mga pinagdadaanan, nalulungkod, help the weak, be patient with everyone. Encourage one another. Tapikin natin yung katabi natin. Ano? Kahit natutulog na, tapikin natin. Ayan. Encourage. No? Encourage the disheartened. No? Parang sumusuko na yung puso niya. Gusto niya ng sumuko. Abay, encourage. Sabi ng Biblia, encourage. So we need each other. Remember that you are not alone. And another thing, don't remember that you are not alone. It's okay to seek help. No? Kapag talagang may depression ka pinagdadaanan, kapatid, iba ang sadness, iba ang depression, it's okay to seek help. Humingi tayo ng tulong sa iba. Talk to someone. Diba? Huwag nating sarilihin ang ating problema, ang kalungkutan. We are commanded to bear each other's burden. Sabi ng Galatians 6:2. Ano sabi diyan? Carry each other's burden. And in this way, you fulfill the law of Christ. May kabigatang pinagdadaanan yung kapatid. Dapat nararamdaman natin, we carry it as well because we are brothers and sisters in Christ. So let us remember that we are not alone. When helping someone to deal with their pain, be careful not to invalidate their emotions. Ito, napakalagang point ito. Kunwari, sabi natin dito, we are not alone. We need to encourage one another, help one another. When we are helping someone, mag-ingat tayo, wag natin i-invalidate yung nararamdaman niya. Ibig ko sabihin mga kapatid, minsan may pinagdaanan siya na namatayan. Sasabihin natin, naku, yan lang eh. Di ba? Para akala natin nakaka-encourage. Naku, ano ba naman yung kaya-kaya mo yan? Di ba? Para yan lang eh. Lilipas din yan. We are trying to help people, pero in fact, we are invalidating their emotion. No? Ako nga eh. Di ba yun ang laging sinasabi? Pag nagsabi sa atin ng problema, ito yung pinagdaanan ko. Naku, ako nga ikaw na ang bida. Di ba? Ikaw yung ganito yung naranasan. Okay naman na i-share natin yung paano natin napagtagumpayan yung sitwasyon natin eh. Pero wag yung parang i-invalidate natin yung paano niya dinidil yung sitwasyon. Kung nalulungkot siya, let him grieve, di ba? Ganun yung magkakaiba tayo ng level, di ba? Mga kapatid. So let's encourage one another, help one another. You can share how you cope up with your own experiences without putting others down, di ba? So remember that you are not alone. Another thing, remember that everything is temporary. Kapag nakakaranas ka ng kalungkutan, tandaan natin mga kapatid, lahat ng bagay ay temporary lang. Romans 8:18, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. People come and go. Amen? People come and go. Darating ang tao sa buhay natin, aalis din yan eh. Di ba? Walang permanente. No? We are just but a steward of material things we have. Okay, meron ka ngayon. Bakit ka, minsan nalulungkot tayo dahil nawala eh. Di ba? Meron ka, tapos kinuha ng Panginoon or may sitwasyong nawala yung mga ari-arian mo, kapatid. We are nothing but steward. Tayo ay tagapamahala lamang. No, kung kinuha ng Panginoon yan, may karapatan siya mga kapatid. Kung mawala sa atin yan, temporary lang naman yan eh. Di ba? Tayo ay may pangwalang hanggang tahanan sa langit. Another thing, never let sadness overstay. No? Huwag nating hayaan yung kalungkutan natin ay magtagal. No? Wala namang renta eh. Bakit nagtatagal? No, huwag nating hayaan. Sadness is natural emotion but it becomes unhealthy when we let it stay for a long period of time. Merong tinatawag na melancholic. It's a personality traits
of people who prolong their sadness, always being gloomy and depressed. They often withdrawn from others, too serious, suspicious, and sad. No? Okay, normal yung nalulungkot tayo minsan eh. Pero pagka kinarir mo na yung kalungkutan, ay, iba yun. Melancholic ang tawag doon. You prolong the sadness. Ang nangyayari sa'yo, lagi kang pasan mo ang daigdig. Di ba? Galit ka sa tao. Laging gano'n, gloomy, serious, suspicious, and always sad. You withdraw yourself. Withdraw yourself from other people. Ay, hindi mo healthy yun. Believers can express pain, rejection, and suffering, but always have hope in the Lord. Yes, nararanasan natin yung pain, rejection, suffering. Nagiging malungkot tayo. Pero ang isang Kristiyanong tunay, may laging pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa, mga kapatid. We always hope in the Lord. Psalm 30 verse 5, sabi diyan, weeping may endure for a night or remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Let me repeat that, mga kapatid. Basahin natin sabay-sabay. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Amen? Ngayon nalulungkot ka, kapatid, pero darating ang panahon, magkakaroon ka ng kasiyahang nanggagaling sa Panginoon. Hindi forever ang kalungkutan. John 16:20, sabi ng Panginoon, ito yung aalis ng Panginoon eh. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. Okay, hindi niya in-invalidate yung emotion. No? Yes, malulungkot ka ngayon. Pero hindi yan nag-i-stay ang kalungkutan. No? Totoo yun, natural yung ating emotion. Pero makakaranas tayo ng joy. According to studies, being physically active helps us coping up with sadness. So, sabi niya din, never let sadness overstay. So, nakakatulong din yung pagiging physically active, no? Sa ating buhay para mawala yung ating kalungkutan. Physically active helps us coping with sadness. It releases endorphins and other chemicals that can help fight sadness. So makakatulong din yung magiging physically active. No, mag-jogging tayo, magkaroon tayo ng mga hobbies, ano? It will help us cope up with sadness. Okay? Remind yourself of God's promise or God's promises. Another thing that we can do pagka meron tayong mga nararanasan natin kalungkutan, paalalahanan natin yung sarili natin sa mga pangako ng Diyos. Amen? Feeling are subjective. It is often change. Yung pakiramdam natin, yung ating emosyon, nagbabago lagi yan eh. Emotion can also lead us astray if we let it guide our way. It will be helpful to always remind ourselves with God's promises. Sabi ng Deuteronomy 31 verse 8, basahin natin. Excuse me. Or made. Amen. Pag nakakaranas na ng kalungkutan, makatutulong din mga kapatid. Let us always remind ourselves of God's promises. Sabi ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you. Amen. O, iwanan na tayo ng lahat ng tao. O, kaya na broken-hearted ka eh. No, iniwan na nila ako. Tandaan mo, ang Panginoon hindi ka iiwan. Di ba? Ano ba sabi ng Romans 8:28? And we know that in all things, God works for the good to those who love Him and who have been called according to His purpose. Lahat ng bagay inaalaw ng Panginoon for His glorious purpose. May dahilan, may layunin ng Panginoon. Lastly, mga kapatid, trust God always. Magtiwala tayo sa Panginoon. Joy certainly will arise when we put our confidence upon God. All things here on earth will surely pass away, but God never changes. Sabi ng Hebrews 12:2, anong sabi? Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Palagi tayo magtiwala sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon na dinaranas natin, mga kapatid, mga pinagdadaan natin, nagdudulot sa atin ng kalungkutan, ilagak natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. It is a reminder for us na ang ating pagtitiwala ay wala sa mga tao. Ang ating pagtitiwala ay wala sa mga bagay na meron tayo. Amen, mga kapatid?
ang pagtitiwala natin ay sa Panginoon. Kasi lahat yan mawawala eh. Kasi kapag ang pagtitiwala mo ay nasa tao, pag nawala na yung tao, you will be despair, no? You will be depressed, no? Mawawalan ka ng hope. Kaya ang ating pagtitiwala ay sa Panginoon. Whatever circumstances that made us sad, loss of someone, loss of job or sickness, remember that God is in control. Ano mo yung sitwasyon natin mga kapatid? Yes, nakakaranas tayo ng kalungkutan, pero remind ourselves that we need to put our trust in the Lord. Amen. Everything happens for a reason. Amen. Let me close. Sadness is God's tool for us to love others and identify and understand other people. It will also help us minister effectively with those who are experiencing sadness. Sadness is a natural emotion that should drive us to cling more to God. It is a reminder that everything here on earth is temporal, and we are waiting to go home to a place where there is no more pain and tears. Amen. Darating ang panahon, uuwi tayo. Doon wala nang luha, wala nang karamdaman, wala nang kalungkutan. Amen. Nag-aantay tayo doon sa panahon na yun, mga kapatid. Let us all stand. Praise